Magandang araw mga kaits, welcome na naman sa panibagong vlog. At this time, hindi na kami lumayo kasi talagang gandang-ganda kami sa location ng hotel. Dahil sobrang walking distance lang siya sa Asakusa na talagang malapit sa mga puso ng turista. Tapos today, tayo ay pupunta sa oldest theme park in Japan. Check out natin yan for the kids and syempre para rin sa mga viewers natin na gusto ng theme parks at may mga kasama ring kids. Pero bago yun, kakain muna tayo sa isang sikat na tendon place, no? Tempura place dito sa Asakusa. I believe kasi parang dito siya na-imbento. So, yung mga masasarap na tendon, tempura, nandito sa Asakusa. So, kakain muna tayo ng lunch. As mamaya, mag-iikot tayo sa theme park at syempre, itutuloy natin yung ating Asakusa food trip kasi sobrang dami makakain dito. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe. And kung meron kayong mga travels in the future, mga staycations, please don't forget to use our promo codes para maka-discount kayo. Tara, simulan natin tong vlog na to. Let's go! Ito na mga ka-eats, yung kanilang oldest theme park dito sa Japan. Subukan natin tong buong hipon. Kain natin mula ulo. Sabi ng friends namin, masarap daw yung crab burger dito sa Dome. Tapos ito, meron dito parang railing na mabagal lang pero parang pang sightseeing. First bite ng agesan. Wow. Dito na kami sa grounds ng Sensoji Temple. Kung mako-compare nyo, ibang-iba yung dami ng tao. Siyempre, malamang may factor din doon na umuulan ngayon. So, mas tahimik. Dito tayo magla-lunch today sa Tempura Akimitsu, located lang just outside Hanayashiki Street sa Asakusa, Tokyo. Sikat sila sa kanilang mga tempura at tendon balls, tapos award-winning to mga ka-eats. Napakarami nilang awards. Tara, pasukin na natin. Ito kami sa taas mga ka-eats. Meron silang taguan ng sapatos kasi bawal mag-suot ng shoes. Tapos ito yung itsura ng dining area. Tapos yung ordering system ay nasa kanilang tablet. Meron din silang kids tendon at iba pa. Nakakatuwa mga kids kasi for us, mukha siyang family friendly kasi malaki yung space. Tapos yung mga tables niya okay naman din. So sa baba, para medyo may konting tables, tapos ito sa taas medyo mas marami silang seating. So kung medyo bigger group kayo, than 5, pwede pa rin kayo kumain dito sa Tempura Akimitsu. Dumating na po yung mga order namin. Siguro after mga 10 minutes of waiting. So, umorder kami ng 2 ebi tendon. Parang meron siyang veggie, tempura at not 1, not 2, not 3, but 7 na ebi. Pero parang yung ibang kulit. Isang buo talaga siya. Ganito ba yun? Oh, yung iba, tempura style talaga. So, 2 ganyan. Tapos ito, sumire. Parang meron siyang eel, merong ebi, at merong veggie. So, ang total nito is 8,050 yen kung yung nagkakamali. Dito yan sa tempura or tendon Akimitsu sa may Asakusa. Nakakatuwa kasi meron pa silang kids bowls at kids cups, pati utensils. So, talagang ready sila sa mga may anak. Kain tayo. Eel. Sobrang naging paborito ko to basta nasa tempura. Oh, that's a new filter. Tapos, veggie naman, parang ano to? Snoopy. That is good. Nandun tempura, nakagatan ko na kanina. Even better. Subukan natin tong buong hipon. Kainin natin mula ulo. Nga. Ang sarap. Wow. Sino nagsabing hindi ka nakain ng ulo sa hipon? Kainin niyo, masarap. Hanggang buntot. That is good. Unang stop pa lang to sa vlog na to mga ka-eats. Abangan niyo pa yung pupuntahan natin mamaya. Sigurado hindi ka magsisisi. Tendon Akimitsu, tempura Akimitsu. Dali yung mga kids dito. Pwede. Bago ko makalimutan, mga ka-eats, nakakatuwa kasi dito sa mga gantong usually classy restaurants,
hindi naman kayo required mag-order for kids. Kaya ang na-order namin, 3 bowl ng tendon. At hindi na kami nag-over-order dahil pwede naman silang makishare sa amin. Tapos meron pang utensils at bowls na pwede nilang gamitin for kids lang talaga. Mga ka-eats, ito pala yung Hisago Street. So para siyang shopping street din. Katabi lang niya si Tempura or Tendon Akimitsu. Tapos sa kanto, pag nakita nyo maraming tao. Tapos merong nakalagay na 400 sign. Yan si 400 Yen Ramen. Si Ramen Menmaru. Tapos dito, diretso na dyan, yan si Hanayashiki Street. Kung saan on the left, nandyan yung Japan's oldest theme park. Tapos dyan tayo nag-matcha at iba pa noong previous video, mga ka-eats. Dito sa kanto, merong malaking gachapon place. Kasi parang ang may-ari na nung oldest theme park ay si Bandai Namco. So ito, Bandai Namco gachapon yan. Ito na yung Hanayashiki Street, kung saan, for us, highly recommended itong Matchamon. Yung may orange na tela-tela sa storefront. Tapos makikita nyo naman dito, Matchamon, ang sarap ng matcha nila. Cheers! Hindi namin natiis. Bumili kami ng matcha latte sa Matchamon. Masarap talaga. May orange peel pa pala ito, mga ka-eats. Pwede nyo rin daw, sabi ni Mommy B, na ma-experience yung pag-mix ng matcha. Kasi nasabi ko, natakot ako baka tubig at matcha lang yung matikman ko. Pero yung highly recommended namin is na-try namin twice is yung kanilang matcha latte. Sobrang masarap talaga siya. Tapos, at least hindi siya ganun kapila as like yung mga sikat na sikat dito. Pero, yung quality naman at yung sarap, nandun din. Cheers! Next stop, mga ka-eats, ilang meters lang mula sa entrance ng Hanayashiki is itong Agesan, or parang age 3 yung spelling, pero Agesan siya kasi pritong sandwich siya. So, walang pila ngayon, kaya tara, subukan natin. Ito yung kanilang menu, mga ka-eats. Parang halos lahat ay 850, tapos ito 400, yung pinaka-basic. Ito yung basic, pero ito yung best seller. Tapos nag-order din tayo ng 2 egg salad at itong creme brulee. Habang inintay namin, nakita namin to. So kung gusto niyo ng extra whipped cream sandwich, i-review niyo lang sila sa Google Reviews. At yun, pakita niyo sa kanila. Tapos makakakuha kayo ng extra na libreng whipped cream sandwich. We got the goods, mga ka-eats. So ito yung kanilang egg sandwich na fried or egg salad sandwich na fried. Tapos yung kanilang creme brulee. 1,700 ang total kasi 850 each. First bite ng Agesan. Wow. Good. Masarap yung kanyang egg salad mismo. Yung bread, surprisingly, hindi siya greasy. Mas talagang malutong. Mas nakakagulat kung paano na napagkasya yung ganito karaming egg salad sa masikip na butas ng bread. Number 1 bestseller, creme brulee Agesando. Wow. Ang sarap. Gets ko na kung ba't siya napapasigaw. Hindi, joke lang. Gets ko na kung bakit to number 1. Ang sarap ng pinaka-cream. Bagay na bagay. Tapos, surprisingly very light. Tapos, grabe yung crust ng creme brulee. Ang sarap. Must try. Yan yung Agesan. Tapos, tawid lang kayo. Dito yung kanilang designated eating area. Napapahappy dan sa si Mommy B. Masarap, no? In Fairview, masarap. So, kahit medyo pricey siya at 850 yen, pwede na rin kasi puno naman at sure mabubusog kayo, mga ka-eats. So, itry nyo to at abangan nyo pa yung iba naming kakainan dito sa Asakusa Food Trip Part 2. Ito, may matcha place ulit. At sabi ng friends namin, masarap daw yung crab burger dito sa Dom Dom. So, tingnan natin mamaya kung may space pa tayo para masubukan natin yung soft shell crab burger nila. Ito na, mga ka-eats, yung kanilang oldest theme park dito sa Japan, Asakusa Hanayashiki. 3 minutes away lang siya from Sensoji Temple. Tapos ito yung kanilang rates
Admission fee, 1,600, 4,600 pag only rides. 4 below, libre pa. Pakipicture na lang gusto yung makita. Tapos open sila from 10 a.m. to 6 p.m. Pagpasok nyo, sasalubong agad sa inyo itong carousel, very classic. At syempre, meron din tayo ditong parang swan ride na may water. Tapos, dito, sa taas, ayan, yung parang sa Enchanted Kingdom, yung may ikot na parang anchors away. Tapos ito, meron ditong parang railing na mabagal lang pero parang pang sightseeing. Tapos ito, parang bumabagsak to, kaso lang wala atang ride na ganito ngayon, or sarado siya. Tapos dito, may parang food court na rin, mga ka-eats. At meron din itong pambatang ride na ito. Tapos may mga picture spots din. Maliit lang siya, pero mukhang okay naman. Kasi isipin nyo, oldest amusement park in Japan. Panalo! Tapos na kami sa aming oldest amusement or theme park experience sa Japan. Medyo hindi kami nag-succeed ng ang bonggang-bongga kasi umuulan. So, ang lakas ng ulan. At syempre, mababasa tayo. Pero ngayon, itutuloy natin yung ating food trip. At wait lang, bago yun pala. Sayang kasi maganda naman yung theme park. Ang cute ng mga rides. Tapos, pwede din kayo mag-ride all you can. So, sayang lang kasi na umuulan. So, next time, sana pagbalik natin dito. Kapag may seat sale ulit, makapag-ikot-ikot at mas masakyan natin yung mga rides sila. No? So, after nito, food trip tayo ulit. Itutuloy natin yung ating Asakusa food trip. Tapos, bibili tayo ng burger na sikat dito sa Hanayashiki Street. At tara, papakita ko sa inyo. Ito yung Dom na nagbebenta ng mga burgers dito sa Asakusa. Nagbibenta sila ng cheeseburger, chicken burger, pero ang titikman natin yung kanilang soft shell crab burger. Ito yung mga menu items na meron sila. May croquette burger, regular burger, giant burger, chicken burger, teriyaki burger, shrimp burger, nuggets, at fries. Ibang-iba yung vibe ngayon kaysa kahapon or dun sa previous vlog kasi today, it's a rainy Monday. Kahapon medyo maganda yung weather na Sunday. So given the fact na Sunday kahapon, mas marami yung locals at the tourists. Pero ngayon, talagang wala rin masyadong tao. As in, halos empty yung streets dito sa Hanayashiki. Kasi Lunes sa Lunes, siguro may pasok yung mga local, kaya bawas na bawas talaga yung tao. So, it may be a good thing na pumunta ng weekdays dito sa may Sensoji area para naman mas ma-enjoy ninyo yung pag-iikot at pag-food trip dito sa Asakusa. Got the goods, mga kait. So, 1,880 daw ang total nitong meal na to. 1,290 yung ating soft shell crab burger. Wow, looks good. Yan yung legs ng crabs. Tapos ito yung fries na kasama at may kasama ring oolong tea. Kasi may drink of your choice. So, oolong tea tayo para medyo healthy. So, ito yung ating crab burger, soft shell crab. Let's eat soft shell crab burger ng Dom. Wow. Harap. Yung sauce na medyo sweet and spicy. Tapos crispy talaga. Ang ganda ng luto. Fries check. Sakto lang yung lutong. Fluffy. Maganda yung pagkakaprito. Tapos talagang mainit siya. Fresh na fresh. Masarap yung burger, malambot yung bun. Maganda yung pagkakaluto dun sa soft shell crab. Ito naman, mainit at very fresh. Hindi rin maalat. Very fluffy. Kaya kung naghahanap kayo ng kakainan ng burger, tapos meron pa silang designated eating area dito on the side, subukan nyo tong Dom dito sa Hanayashiki Street sa Asakusa. Kita tayo sa next food find natin dito. Mga ka-eats, andito na kami sa grounds ng Sensoji Temple. Kung mako-compare nyo, ibang-iba yung dami ng tao. Siyempre, malamang may factor din doon na umuulan ngayon. So, mas tahimik yung temple grounds at mas less yung tao. Pero, siyempre,
ano pa rin yan, marami pa rin tao. And sa mga trips sa ganito, dapat talaga ready kayo. Butin lang may umbrella kami from the hotel. Tapos alam niyo na, check lagi, siguro at least a week or a few days before your trip. Make sure to check your weather apps para naman alam nyo kung ano yung mga dadalhin, yung mga damit ninyo, sapatos, gamit, no? Just in case ulanin kayo or mainit talaga. So, syempre, as part of parang pagiging turista or traveler, dapat ready tayo dyan. Tapos, isa yan na importante, yung mag-check tayo ng weather app kung kinakailangan. At laging kailangan yan. Sabi ni Bini, yung mga fortune dito, kapag ka naka-draw kayo ng bad fortune, pwede nyo pala isabit dyan sa mga wire na yan. Mas may ritual sila, siguro, para baligtarin yung fortune ninyo, para hindi kayo malasin. Mga ka-eats, dahil maulan, nasira yung plano natin ng pag-i-enjoy sa amusement park. I-share ko na lang sa inyo yung mga things that you should know when visiting Japan, okay? So first, make sure na mag-Google Maps, okay? So kahit medyo nakaka-confuse siya sa start, make sure na gamitin niyo siya, pag-practicean niyo na sa Pinas. Tapos, real-time siya. So, ginagawa kasi namin minsan, nagsa-search kami ng ruta namin ahead. Pero, hindi siya yung exact same thing kapag nag-search kayo ulit kasi minsan lumalabas yung iba't ibang options niya. So, if I were you, mag-search kayo as you head out of your hotel. Tapos, kapag nasa station na kayo, mag-search kayo ulit kasi dun lalabas yung talagang real-time information kung ano yung mga sasakyan ninyo. Okay? Pro tip, make sure to follow the signs. Next, kumuha kayo ng IC card right away. So yun, pag sa Osaka, Icoca, tapos merong Suica, merong Pasmo. Kumuha kayo ng mga ganon kasi you can use it almost anywhere. So lahat ng transportation nila dito, pwede nyong gamitin yon mga ka-eats, no? Pwede nyo rin loadan sa station. Kung meron kayong Apple Pay, pwede nyong gamitin pang load. O pwede nyo gamitin yung phones niya. Tapos, convenience food, no? So yung conveni food, talagang yan, masarap yan, budget-friendly pa. No? Pero, hindi lang yan ang option niyo for budget-friendly at masarap. Pwede rin yung mga Matsuya, Yoshinoya, Sukiya. So, lahat ng maiya, mura na, fresh pa. So, hindi niya mako-compare yung quality niya kapag i-compare niya sa conveni. Kasi minsan, mas mura pa yung mga Matsuya kaysa sa conveni. Pero, mas fresh. Next naman is cash is still important. So, dapat kayo ay mag-withdraw kung may chance kayo. Sa mga conveni, usually, may mga ATM or sa mga train stations, mag-withdraw kayo kung kailangan ninyo kasi karamihan pa rin na mga shops dito, lalo na yung mga stores, tumatanggap ng cash. Okay? Tapos next, maging respectful tayo mga ka-eats, no? Sa mga trains, tahimik lang tayo dapat, huwag tayo tatanggap ng tawag. Respetuhin natin yung kanilang kultura, lalo na sa mga trains at sa mga temples. Tapos, tanggapin na natin na mahirap humanap ng basura talaga, na basurahan. So, kung ako sa inyo, ang pro tip ko, magdala kayo ng plastic as you move along para naman hindi kayo mahirapan. I-dispose nyo na lang sa hotel or sa Airbnb after. Tapos, magsuot ng comfy shoes. Okay, so usually mag-average kayo ng 15 to 20,000 steps a day. Lalo na kung first time nyo kasi gusto nyo go. Pero at your third or fourth day, deads na yung paa ninyo. So, wear comfy shoes. Yung pinaka-comfy shoes na kaya nyong hanapin, go lang. Tapos syempre, dapat book smart kayo. So, dapat doon tayo sa may discount, doon tayo sa may savings. Kapag ginamit nyo yung mga Agoda hotel codes namin, pwede kayong maka-discount up to $100 off. Okay, sa activities, ganun din. Agoda Eats. Pwede rin, no? Huwag kayong mag-skip ng activities kasi pwede naman kayo makakuha ng up to 5% off. Okay, so, magiging worth it yan lahat, mga kids. Huwag kayong mag-alala kung huwag kayong ma-stress. Huwag nyo masyado isipin. Magiging worth it yan kasi sigurado ma-e-enjoy din nyo yung inyong Japan. Yun lang, mga kids. Natapusin ko na dito yung video natin, our vlog natin for this day. Sana na-enjoy ninyo yung mumunting theme park nila.
yung paglalakad natin at food trip or pagtuloy ng ating food trip dito sa may Asakusa area. Maraming salamat sa panonood mga kids. Until our next vlog. Bye-bye.